Umalis si mama noon papuntang Singapore dahil kapos na yung pera namin sa buong pamilya. Pasko noon, nang nakikita ko na maraming papel sa bag ni mama. Nakita ko noon na nangutang sila ni papa, kila tito, kila tita, at sa ibang mga kakilala nila. Umalis na siya papunta sa Singapore. Naging maayos naman ang lagay niya doon. Lagi kami nag-Facebook ni mama. Kahit may mga problema kami dahil nga nag-a-adjust kami dahil wala na si mama sa bahay. Hunyo 2011, nang nagkaroon ng malaking problema ang pamilya. Pinapauwi na namin nun si mama. Kaso, isang linggo bago siya umuwi dito, nakatanggap kami ng tawag mula sa kanya. Tinakot daw siya ng ahensya na baka ikulong daw siya dahil sa kontratang pinirmahan niya. Kaya pinadala siya sa Mongolia ng kanyang ahensya. Doon sa Mongolia, hindi na kami nakakapag-usap ni mama. Hindi na daw pwede katulad nung dati. Iba na raw kasi yung amo niya. Umaga noon, November 23, tandang-tanda ko pa, kagigising ko pa lang noon eh. May tumawag sa akin, isang unknown number. Isa raw siyang kaibigan ni mama. Nagulat ako nang sabihin niyang patay na raw si mama. November 20 daw nangyari yung masaklap. Sa una hindi namin pinaniwalaan. May tumawag na sa amin ng DFA. Dito na naubusan kami ng lakas nang ikumpirmahin nila na si mama daw talaga ang taong namatay. Nagpakamatay daw si mama gamit ang pag-inom ng sleeping pills. Sa airport noon, nang makita namin yung isang malaking box, puro pasa, sugat, at paso. Sa mga nakita namin, malaki ang paniniwala namin na hindi nagpakamatay si mama. Nagtanong kami sa POEA noon. Dito namin nalaman na hindi pala siya legal na pinaalis ng kanyang ahensyang All Pro Staffing and Consulting Services. At dahil nga illegal daw ang pag-alis ni mama, wala daw kaming matatanggap mula sa OWA at sa POEA. Sa DFA, pinagpasapasahan rin nila kami. Nakakalungkot ngang isipin na kahit mga ahensya pa na dapat natutulong sa'yo, ahensya ng gobyerno na dapat na nag-aalaga, hindi pa kami tinulungan. May bagong bayani bang pinababayaan ng gobyerno? Sana naman, kung magsasalita sila ng ganyan, dapat kaya nilang panindigan. Kung magkakaroon lang ng trabaho dito, wala nang pamilyang magkakawatak-watak. Hindi na sila mag-iisip pang umalis at dumayo sa lupaing hindi sa kanila. Dahil sa likod ng mga masasayang mukha ng bawat tao, sa likod ng mga masasayang mukha ng bawat OFW sa ibang bansa, ay ang mukha ng mga naghihinagpis na pamilyang naiwan nila at ang mukha ng mga taong nawalan ng mga mahal sa buhay dahil dito.